BYG, kung pinamukha ko sa tropa ko na lalakero siya, we have this friend, let's call her May. Year 2019, nabuntis siya sa ikalawang buwan nila ng jowa niya. Rebound niya lang sana si Guy, pero unfortunately, nagbunga. Kaya after niya manganak, nakikipagkita pa din siya sa ex niya at may nangyayari pa din sa kanila. And yes, nalaman po ito ng asawa ni May a month before siya sumampa sa barko. Seaman ang BF niya. Tinigil ni May ang pakikipaglandian sa ex niya at nagkapatawaran sila ng BF niya. Sobrang okay nila based sa mga my day niya na lagi sila G magka-VC. Nag-celebrate pa kami and nagkaroon pa ng usapan na baka nga mag-civil wedding na daw sila pagbalik ng BF niya. Everything was going well, or so we thought. It's been a year na hindi kami nagkakasama dahil mga busy din. We finally got a chance yesterday dahil saktong free ako. Pag di talaga planado natutuloy no, hahaha. Anyways, ito na ang plot twist. She confessed to me. May lalaki na naman siya, ha. Hindi na ito ang ex niya kundi ka-work niya sa school. Clinical instructor sila parehas. And guess what? The guy is FKing married with 3 kids. I wish I can record everything. Sandamukal na mura ang inabot niya sa akin. And what's worse is, I felt like she's going crazy over this guy. Mind you, alam na ng buong department nila ang namamagitan sa kanila. They even have an ongoing case sa HR daw nila na nireport ng mga co-teachers nila. At eto pa, nag-counterfile sila ng case daw for unjust vexation and oral defamation dahil chinichismis daw nakabit siya. Sa sobrang gigil ko, sinabihan ko siya ng, "Ha? Nag-counterfile ka pa talaga? Ano ba tawag sa'yo?" Sabi niya, "Wala naman kaming relasyon eh." Sabi ko, "Pero nag-sex na ba kayo?" Naglag siya pero sumagot din at sabi niya, "Oh." Eh di sinabihan ko siya na, "Alam mo May, kabit ka. Kahit wala kayong relasyon, nakipagkantutan ka sa taong may asawa at anak. Ang kapal mo naman para magkaso, eh alam mo naman sa sarili mo na lalakero ka." Nagalit siya. Sinabihan niya ako na, "Alam mo mali ata ako ng naging kaibigan. Akala ko makakakuha ako ng comfort sa'yo." Sinabihan ko siya na, "Ha ha ha ha, comfort. Tangina. May, mula HS tayo. Wala kang narinig sa akin about sa ugali mo. Dahil naiintindihan ko noon na kaya ka ganun. Kasi galing ka sa broken family. Pero ngayon, umaasa ka ng comfort sa akin. Matanda na tayo, hoy. May sarili na tayong mga utak. Ako ata ang nagkamali ng napili kong maging kaibigan." Sabay nag-walk out na ako. Abi kung sinabihan ko siya ng ganon. MCA hindi na ko lolokohin ng partner ko dahil sa ginawa ko, my boyfriend is invited at his colleague's birthday party. Since di naman talaga ako controlling, pinayagan ko naman siya. BTW pool party yon and overnight swimming. I was comfortable and very very kampante the whole night. Not until I woke up in the morning. I saw his other colleague's FB story. Nahagip siya sa picture while kissing a girl. And guess what? It's his ex-girlfriend. Nanginig ako ng sobra. Ang lamig ng pakiramdam sa buong katawan ko, pero ramdam ko yung init sa mukha ko, sikip ng dibdib at sobrang sakit niya sa puso. Parang paulit-ulit akong sinugatan sabay pinatakan ng alkohol. Out of nowhere, sumugod ako sa gigil ko. Hindi ko alam peno ako nakarating sa place. Para na lang akong nabalik sa ulirat, tas andun na ako sa loob. Nakita ko silang naghahalikan sa lounge chair. Nandilim ng sobra paningin ko. Tangina, for 2 years, ganito talaga isusukli sa akin. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, walang ano-ano'y hinatak ko buhok ng ex niyang nagulat nang makita ako. Sinubukan akong awatin ng workmates ng boyfriend ko, pero wala akong ibang gusto kundi kalbuhin tong malandi na to. Wala siyang nagawa kundi kalmutin lang
nang kalmutin braso ko. Hinila ko, lalo buhok niya sabay, tinulak ko siya sa pool. Nang lumapit sa akin ang boyfriend ko, ay sinampal ko agad siya ng malakas. Ang dami kong gustong itanong. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Gusto kong umiyak, magalit at magwala ng sobra. Ramdam na ramdam ko yung gigil sa dibdib ko. Di pa man din ako nagsasalita ay sumigaw na agad ang gago. Aray, ano ba yan akala ko natutulog ka lang? Bigla akong bumalik sa katotohanan. Hingi na umaga na pala. Ha 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 ha. Panaginip lang pala ang lahat. Hindi ko alam kung magsosorry ba ako or siya dapat magsorry sa akin kasi nag-cheat siya sa panaginip ko. Ha 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 ha. Ano ba yan, love? Tinititigan lang naman kita habang tulog ka. Nakatagilid kasi ako matulog, tas magkatapat pala mukha namin. Diyos ko, nagiiyak ako sa kanya at kinwento yung napanaginipan ko. Tawa lang siya ng tawa habang hawak pa rin yung pisngi niyang nasampal ko ng sobrang lakas. Alam kong malakas talaga kasi namula kamay ko. Wala naman akong balak lokohin ka or mag-cheat sa'yo. Pero tatandaan ko tong umaga na to. Kasi ang sakit mo pala sumampal. Lalong di kita pwedeng lokohin. Ha 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 ha. Ay naku, try mo lang talaga. Ha 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 ha. MCA. The girl that I like ended up dating my best friend. It's my fault. Neither of them knew. I met this girl at the gym. She was incredibly cute and instantly caught my attention with her genuine smile and agreeable aura. I'm almost always at the gym, but I had never seen her before, so I knew she was new. I noticed some newbie mistakes, like incorrect form during lat pull downs, which gave me an opportunity to approach her. I offered some tips, and we eventually got along. I usually avoid approaching girls at the gym because I don't want to make them feel uncomfortable, and I also don't want to be teased by my friends. But that day, we were alone. Days passed, and we became more comfortable with each other. God, I can still remember her giggles as I write this. I'd often tease her. I guess it's my way of showing fondness. However, I wasn't always talkative. When I was at the gym at the same time as her, I wouldn't always talk to her. I'd just steal glances, watch her, and sometimes even observe her struggle to get another rep. Occasionally, I'd encourage her by saying, "Kaya mo pa yon eh," and she would jokingly shoo me away. Then, my work schedule changed, and I had to go to the gym earlier, from morning to noon. Our interactions became less frequent since she usually went to the gym after classes, in the afternoon or evening. The gym caretaker, who she had grown close to, would always tell me that she was asking for me. Our last interaction before this recent change was maybe less than 2 weeks ago. She asked me to help her with pull ups, something she had always wanted to do. I explained the technique and gave her my resistance band the next day. She even let me touch her, even though I was all sweaty, to help lift her. When she finally managed 3 reps, her eyes sparkled like she had won the lottery. She was overjoyed, and I was genuinely proud of her. One morning, a few days later, I arrived at the gym to find her already there, struggling with pull ups. When she saw me, she exclaimed, "Hoy, kanina pa kita hinihintay." Walang nag-spot sa akin. Being me, and not wanting to show any signs of my feelings, I blurted out, "Kaya mo na yan," but ended up helping her anyway. Deep down, I knew she had changed her gym time to coincide with mine. Tell me I'm not delusional. I also invited her for a casual jog, and to make her feel more comfortable, I invited our gym friend as well. We ended up walking 10 kilometers instead of jogging, as they only wanted to take it easy. She was a real yapper, constantly complaining. "Anong sabi mong chill-chill dito?"
I could still hear her complain, but she was determined to finish the 10 kilometers. After that walk, the three of us decided to make it a regular activity. I'd even tell her to join me on my hikes, and she was so enthusiastic about it. In my mind, I'm already picturing myself with her reaching summits together. Until one time, my friend, whom I hadn't seen in a while due to our busy schedules, he's still in college, messaged me. Although we hadn't seen each other in a while, we'd still chat. I'm really close to him. He's like a brother to me. I'd go to his house to spend the night, talk about anything over a couple of beers, chill, watch movies, and just hang out. We have conflicting hobbies. He's a car guy, I'm not. I love the outdoors and physical activities, while he likes to relax. But through our conversations, our relationship has deepened. So he messaged me that he wanted to start getting into fitness, as our last conversation had involved him discussing health issues and asking for medication recommendations. Of course, I was delighted. I love it when people want to start their fitness journey. So we planned to meet the following week. Okay, so this is settled. Then, one afternoon, I had no work, so I went to the gym, and the girl I like was there. It had been days since our jog, and she was asking me when we could go again. So, naturally, being busy and time efficient, I asked her if she was available that day, the same day I had planned to meet with my friend, and she agreed. Neither of them knew each other. They would constantly message me separately, each with their own anxieties. One would say they just wanted a chill jog and that they were worried about being too weak. The other would express concern that I might leave them behind with the first person. Both were apprehensive that the other person would ultimately leave them during the jog. So the day came, and my friend picked us up. I introduced them. Then, when we arrived at the area, we did some stretching, and we started to jog, and I ended up losing them. I actually wanted them to get to know each other. It was also my plan to introduce the girl I liked to one of my best friends. But I had never mentioned to my friend that I liked this girl. He actually asked me days before this jog if she was my girlfriend, and I said no, just a friend. Anyway, they ended up finishing the jog together, and they discovered they had common interests. She also likes cars, going to car shows, and all that. We had other side trips after the jog, but I won't go into details. We went home, and they both thanked me. I messaged the girl. Sabi ko sa'yo, chill lang yun, my friend. Eh. Similarly, I reassured my friend. I tried to make sure that the people I meet would get along with my existing friends. And I'm really happy and I'm looking forward to our next activities together. Days later, they were already dating. That's probably why she wasn't replying to me as much. I even replied to one of her stories where she was at church. I figured it out at the gym. This was days before Christmas, so there were simbang gabi, early morning masses. At the gym, I told the caretaker, parang hindi na nag-gym si. Since they are close, the caretaker knows her whereabouts. Wala eh, nasisimba. That's when it hit me. That same day, I saw my friend's story at church. As a car guy, he'd always take a picture of his car showing off his modifications. But then I figured, since I've known this guy, I never saw him at church. I'd invite him, but he would always decline. I had so many thoughts running through my mind. That night, I replied to my friend's story, asking if he was with the girl. He said, "Ooh, paano mo nalaman?" And me, trying not to show any affection, just replied, "I just figured, okay."
It is what it is, I told myself. They ended up liking each other, and I felt like I was elbowed out of the picture. I felt jealous, not going to lie. But hey, from their perspective, I didn't have to know. Or do I? Maybe it's my fault that I didn't tell her or my friend that I liked her. I felt confused, to be honest. I didn't know if what I was feeling is valid. Let's say I don't like the girl, or let's say she is a guy, and I introduced them to each other, and they ended up hanging out without me being invited. I think I'd still feel this way, being left out of the picture. FOMO, I guess. But it hurts differently when you liked the girl and thought of her as a potential girlfriend, and she ended up dating your best friend. MCA. I failed a student on their presentation because he kept correcting everyone's grammar project defense ng students ko last Thursday. Isa-isang members yung nagpe-present ng part nila. Nung nagpe-present yung isang student, paulit-ulit na nang ko-correct ng grammar yung kasama niya. I get it, grammar should be correct, but learn to adapt sana. Ang laki niyang distraction. Anong paki ko kung mali yung is and are, yung mga kulang or sobra na S, yung mga terminologies na namalili lang. Naiintindihan naman. Ewan ko kung ano yung issue niya sa grammar. Sa dami ng napuntahan kong bansa, Pilipino lang talaga yung may issue dito. Sabi ko sa student, hayaan niya mag-present, but pinaglaban niya yung pangko-correct niya kasi yun daw yung tama. Sabi ko okay. But do it somewhere else. Wag ngayon kasi distraction. Ayaw lang daw niya magtunog bobo yung kaklase niya. Nagigets ko yung sentiment. Sabi ko, napipick up naman ng lahat so walang issue. He can work it out. But not today. Tuloy yung presentation, sumunod na yung isa, then yung isa uli. Throughout his team, paulit-ulit siyang bumubulong. Akala niya, hindi ko maririnig. Akala ba niya, ikinatalino niya yung pangko-correct. Ang labas nun, hirap siya mag-adjust. Imbis na magmukhang matalino, nagmumukha siyang tanga. Hindi ko siya pinapansin kaso nadidistract yung nagpe-present. Nung ibang team na ayun na naman siya, bumulong siya, pinipilit siyang hindi pansinin, pero may nakarinig na student at inayos niya yung is-are niya kaso natulala na siya after, nawala na sa focus. Kesa paulit-ulit siya, sinabihan ko na lahat na magsalita sa comfortable na language. After class, kinausap ko yung student na panggulo, sinabihan ko na mag-focus ka sa ibang bagay kaysa sa grammar or magpalit ka ng course na word-related. Magaling ka magsalita pero napakababa ng grades mo sa akin. Yung presentation mo din, halatang hindi ka tumulong. Baka hindi to yung course na para sa'yo. He said sorry, but my petty ass still failed him dahil ang dami niyang na-distract. Bukod sa talagang he's lacking on my department. Hindi pwedeng awa na lang lagi at intindi. Hindi ka matututo as a person kung lagi lang iintindihin. Professor ako, hindi nanay. Edit, iwas lito. Sa presentation lang bagsak yung student. Asa title na, lacking in my department does not mean low grades. It means he lacks the X factor for the profession he's trying to get by taking the college course kung saan major subject yung sakin. Also, hindi ko mo napakababa ay bagsak na. Below average lang, minimum requirement para pumasa, may pinagkaiba to sa average. Alam ko na mali yung ginawa ko. No need to say I'm wrong. MCA. I met up with a guy and now am I being ghosted after sex? I, 24F, have been talking to this guy, 32M, that I matched on Tinder for almost 2 weeks now. Oaks naman kami. He's sweet and gentle for me and actually good-looking siya. Nakapag-VC na din kami for like 2 beses na. Actually, yung first VC namin, I told him that di pa ako ready for a relationship kasi kaka-break ko lang sa ex ko nung December. Take note, nasabi ko na din to una pa lang.
And he was sad and disappointed. Kala ko he'll stop talking to me na, but nagpatuloy pa rin yung pag-uusap namin. He really wanted na makipag-meet up. He always says that he finds me cute. The problem is I told him na baka around April na, since dun lang ako avail. He knows and he agreed he was willing to wait, though nagkaroon ng opportunity for us to meet the other day, so we did. Tangkad niya mga be, hindi ko inexpect, ha ha ha. He told me his height before but I didn't care, and di ko na naisip, I'm just bad at anything with numbers, lol. Anyway, he's tall, maputi, and good-looking. Very mature and gentle lang makipag-usap. So kumain muna kami sa labas. Then after like 3 oras, we went back to our place since gabi na. Take note, noon pa lang sinasabi ko na I don't want to have sex. And kahit before the meetup, I told him, di ako makikipag-sex sa kanya. Ayoko na kasing nauuna pa ang sex. I want yung get to know each other muna huhu. Ayoko na ding madagdagan body count ko. Andun siya sa place ko since we agreed na mag-overnight siya kasi malayo pinanggalingan niya and nahiya na din ako, galing pa siyang work. It all went well naman at first. Kumakain lang kami then, nagkwentuhan. Then, nagiging touchy na siya like hugging and hinihimas na kamay ko ganun. When he's leaning for a kiss, umiiwas ako since ayoko ngang mapunta sa bembangan huhu. I really trusted the guy since he's very gentle and mukhang trustworthy. But that's my mistake, hahaha. My place has a double-deck bed, so I was planning na matulog sa taas and siya sa baba. Useless kasi in the end, naging magkatabi kami since gusto niya ngang tumabi ako sa kanya. We started cuddling, and of course he became super touchy na. He started touching my body, down to my piano. I was resisting at first kaso wala na huhu. Naghubad na siya and dim he's big. Natakot ako ng slight, petite, and sobrang payat ko lang. Matangkad siya but I didn't know na ang laki nung ano niya. First time ko lang makakita nun. In person mga be. Tas he was so ready since may dala siyang lab and condom huhu. So yun, we did the deed haha. And napansin niya yung ibang insecurities ko about my body, which is yung pagiging payat ko lang naman. At first, he was okay na payat ako, but di niya pa kasi nakikita yung underneath haha. I think okay pa rin naman sa kanya nung nakita na. We had a good time naman, kaso feeling ko lang, di siya masyadong nakatulog. Actually, gusto na niya sana umuwi kasi di pa naman daw ganun ka-late. And para tuloy-tulog niya kasi may pasok pa siya Tom. I insisted na matulog na siya in my place since I don't want to feel na he just wanted the sex. Fast forward, umalis na siya kinabukasan. Nag-update siya nung nakauwi na siya. But the entire day, di na siya nagchat-chat. The next day na ulit siya nagchat, pero good morning lang. Then, di na ulit nagparamdam. Actually, nasisiin na lang ako ngayon. It's sad. Na-attach na din kasi ako. I'm not into those since I easily catch feelings. And I'm not into flings. I'm into serious relationships. Iniisip ko na lang, baka sobrang busy niya pero deep inside, syempre, di naman ako tanga haha. I'm still waiting for a reply, hoping nakakausapin pa ako. I really don't want to think that he's only after that. Dami na kasi niyang sinabing sweet words before like us getting into a relationship and him willing to wait. I'm being ghosted na no? I made a mistake. Edit. He's still talking to me. DPA naman nag-ghost. For now, dot. He said he was just really busy the past few days, but yeah, we're still talking. Edit. Di ako nag-ghost mga miihaha-aha. Seems like he liked me too. He's just too busy. Sadly, ako na ang nang-ghost sa kanya. We parted in good terms naman, I guess. MCA, hindi ba valid makaramdam ng disappointed pag nanliligaw?
Hindi ba valid ang naging feelings ko that time? Bawal ba maging disappointed for a short period of time because of her act? We started talking around June and became very comfortable with each other. She's actually my crush, and what started as casual conversations eventually turned into the talking stage. She gave me signs and assurance that she liked me and was willing to commit. However, she didn't want to meet up. Every time I tried to plan a meeting, she always rejected it, giving reasons like being tired or lazy. We've only met twice. Once when she had a problem with her laptop, and I was the only one who could help. When we met, we were both very comfortable with each other, and she was so clingy. But after that, she refused to meet me again. Fast forward to recently, she became burned out at work and told me she was losing interest in everyone and in life itself. As her suitor, I didn't want her to feel alone, and it broke my heart. The next morning, I decided to buy her some things to cheer her up and help with her burnout, like stuffed toys and pillows. It was meant to be a surprise. After work, I asked her about her plans for the day, and she said she had a company dinner. I understood and asked if we could meet another day, but she said she would be busy. Since that was the only free time I had to give her the surprise, I started the video call and asked for her office address so I could deliver the items directly to her. I don't know her home or office address because she has never told me. She started ignoring me and questioning my actions, asking, "Why did you buy stuff like that? It's just a waste of money." I explained that I did it to help ease her burnout and make her happy. She then reminded me about her company dinner and said, "Sorry," but that was it. I felt disappointed and weak because she constantly rejected meeting me. Even when I had a surprise for her, she chose to attend the company dinner and never made any effort to meet or accept my gesture. I chose to understand her. But later that night, when I messaged her asking for an update, she only read my message. The next day, she replied, saying she was disappointed with my actions and attitude, and she wanted me to stop courting her. She pointed out that she was upset because I was disappointed in her decision and because I didn't update her when I got home, and nakikita daw niya, ex niya sa akin, inulit ko raw ang trauma na ginawa sa kanya. To clarify, I did update her that day, but not in the same detailed way as before, e.g., sharing my location and pictures. This was because I felt disappointed and as though my feelings were invalidated. I begged her to reconsider and expressed my feelings, but she only told me to stop and said she would block me and doesn't care my explanation. Hindi ba valid ang naging feelings ko that time? Bawal ba maging disappointed for a short period of time because of her act? Sabi YG, dahil pinalayas ko ang fiancé ko, I currently work from home, earning 100,000 plus per month. My fiancé is a GP basis doctor, earning around 150,000 to 200,000. Nakatira kami ngayon sa bahay ko. Since she's saving for her residency, I never asked her to contribute sa rent, utilities, or groceries. I want for her to feel comfortable and focus sa work niya. Ako na rin gumagawa ng karamihan ng household chores between the two of us kasi alam ko how demanding her job is. I know maliit na bagay na if kaya, I cook for her, prepare her bed, and not ask for anything in return, especially financially. Recently, nalaman ko na araw-araw siyang nanlilibre ng workmates. She knows and admits na people pleaser talaga siya, so it doesn't really bother me. Pero naisip ko lang, kung kaya niyang maging sobrang generous sa ibang tao, bakit parang sa akin,
Laging may conditions. May expectations. One time, I told her to turn off the lights kasi almost 5,000 na ang electric bill. Padabog siya, G, nagbigay siya ng 1,000 piso para sa kuryente. Ang kaniyang isang sa isang monetary na kontribusyon sa utilities na umiiral pa at ang aking kabuuang buwanang binabayaran ay palapit sa 45,000 piso para sa bills. Nagrereklamo na rin siya na mahal daw mag-grab mula sa bahay ko papunta sa work niya kahit by doing the math, mas makakamura pa rin siya compared sa mag-rent pa siya ng sarili niyang lugar kasi she still needs to commute to work. Nasa bahay lang siya pag rest days niya pero isang beses na she had a good night's sleep and wala namang trabaho that day, I asked her to wash the dishes. Nagalit pa siya at nagkaroon kami ng grabing away. Sinama pa niya yung nanay niya sa away, which I've told her before. Dapat di na-involve yung family members pag may quarrels kami. This is the nth time she did this. Kanina, nag-away kami ulit kasi kinukwento niya how she regularly treats her coworkers. Sinabi ko na, I feel like she's so generous to other people pero bakit pagdating sa akin parang may condition na she keeps track kung ano and magkano binibigay niya sa akon. Nasabi ko sa galit na kung ganito lang palagi, na lumayas na lang siya. Alam kong mali na sinabihan ko siya ng ganito. Pero gusto ko lang maramdaman na na-appreciate niya ako and the things I do for her. Gago ba ako kasi hindi ko yata naiintindihan ng stress at pagod ng trabaho niya bilang doktor? I know mali ang sinabi kong lumayas na lang siya. Pero at the same time, hindi ko mapigilang ma-hurt kasi parang hindi niya nakikita yung efforts ko as her partner. I feel like hindi kami partner the way she treats me versus how she treats others. Did knowing na regular yung ganong treatment niya sa iba, tapos sa akin may condition, pop the bubble, napuno na ba ako? Gago ba ako for feeling this way? Sobra ba akong sensitive? MCA chismosa na, sumbungero pa. So heto na nga, andito pa rin ako sa bus as I am typing this. Haha, may tumabi sa akin na naka-white shirt tapos batak na batak ang biceps. Eh syempre, weakness ko yun. So, ako naman, inayos ko pag-upo ko para, kunwari, mahinhin at mayumi tayo. I was wearing a cap, sunglasses, saka face mask. Nasa window side ako tapos si Koya nasa aisle. Tapos nakita ko, nilabas ni Koya phone niya. Ako naman, kunwari, nagdo-doom scrolling sa IG Reels. Pero ang totoo, naka-side eye ako sa phone ni Koya kasi ang taas ng brightness. I am confident na hindi niya alam na nakikita ko yung laman ng phone niya kasi nga naka-sunglasses ako tapos kunwari scroll-scroll lang sa IG. Nagbukas si Koya ng messenger niya tapos inopen niya convo nila ni boss ko. Ako naman biglang nang hinayang kasi taken na si Koya. Pero sige pa rin ako sa chismis kung ano tinatype niya. Mahal OTW na po ako, kinatita po. Bus na ako, OTW Cavite. Tapos sabay, send ng selfie niya sa bus. I was like, kasi mga mye, yung bus na sinasakyan namin is papuntang Bulacan. Nakakaloka. Kaya ayun, mas lalo kong ginalingan pagiging chismoso ko. Sobrang invested na ako sa cellphone ni Koya. I-click sa profile ni boss ko. Tapos dun ko nakita full name ni ate girl. So, tinandaan ko kasi I feel like I know where this is heading. Si Kuya nyo, may isa pang messenger na binukas. Tapos may chinat naman siya ng isa pa. Pero this time, feeling ko pangalan na nung girl. This was the message na naaalala ko. Bas na po ak. Si Upo labs ko sabay send din ng selfie ni Kuya na nasa bus. Siyempre, tinandaan ko rin yung name nung isa niyang kachat. Bumaba si Kuya nyo sa may Litex. Tapos dun ko na sinearch using my burner account yung dalawang kalaguyo ni Koya. I took a screenshot of both FB profiles. Si boss ko is nakapublic ang profile.
Tapos yung silabs ko, naka-private. At this time, feeling ko, it is my responsibility to let both girls know yung kagaguhan ni Koya. Masyadong peaceful buhay ko, so gusto ko ng gulo. I let my intrusive thoughts win. Minessage ko si Girl A na, your partner is cheating on you. Heto profile nung kabit niya. Sabay send ng screenshot ng profile ni Girl B. Minessage ko si Girl B. With the same message I sent Girl A, pero I sent yung profile ni boss ko kay labs ko. Ayun lang, ha 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 ha. Tingin ninyo, mga cheater. Mag-cheat na nga lang kayo. Tinataasan nyo pa brightness ng phone nyo. Update. Nag-reply na si boss ko nagpapasalamat kasi matagal na raw niya pinaghihinalaan. She messaged the other girl before siya mag-reply sa akin. This is very anticlimactic kasi feeling ko left out ako. I demand to know the next scenario rin. What if gawa ako ng GC naming tatlo for the plot twist? Last update ko na ito. According to boss ko, hindi pa rin daw nagre-reply sa kanya si labs ko. She already messaged Kuya sa messenger and tinadtad na rin ng texts pero hindi raw nagre-reply. Dinidecline din daw ni Kuya ang calls niya. I apologize to her if nang himasok ako sa relasyon nila, but she was really thankful na this incident happened dahil ilang buwan na raw siya nag-overthink kasi kinukutuban na siyang may kabit boyfriend niya. As someone who has recently broke up due to cheating issues, I feel and empathize how heavy this situation that she is going through right now. So ayun, to all cheaters out there, mabubuko mga kagaguhan nyo sa buhay one way or another. What's done in the dark will always come to light. In Koya's case, through his phone's brightness and the nosy bus passenger, LOL. To end this on a lighter note, let me know kung tumaas ang demand and presyo ng privacy-tempered glasses sa mall, mga M sa IE.